Magarbo at marangya ang ayos ng luxury hotel na dinaluhan ng mga bigatin at mayayamang tao sa bansa. Kitang-kita rin sa kanilang mga pananamit at itsura ang karangyaan, lalo na sa mga kababaihang suot ng mga nagmamahalang alahas. Bukod sa business, iisa lang naman ang ipinunta nila doon, ang magpa-impress sa mga kalalakihan. Samantala, nasa labas naman at nakakubli sa sasakyan ng grupo ni Maxine habang nag-aabang ng magandang tiyempo para makapasok sa hotel. Lahat ng kanilang galaw ay talagang planado, maski ang damit na isusuot ni Maxine, pinaghahandaan. Kailangang magawa nila ng maayos ang kanilang misyon dahil magandang pagkakataon ito para kumita ng malaki. "Maxine, mag-ready ka na," seryosong sabi ni Johnny, isa sa mga kagrupo ni Maxine. "Kanina pa ako ready. Signal nyo na lang ang hinihintay ko." Inip naman na sabi ng dalaga. Makaraan ng ilang minuto, naging alisto silang tatlo. Saglit pang inayos ni Maxine ang kanyang buhok at nag-retouch ng makeup habang nananalamin sa rear view mirror. "Good luck, Maxine!" Pahabol na sabi naman ng isa pa niyang kasamahan, si Janet, bago makalabas ng sasakyan ng dalaga. Huminga muna ng malalim si Maxine bago sexing naglakad patungo sa entrance ng hotel. Ngunit agad din siyang hinarang ng dalawang gwardyang naroon. "Miss, nasaan ang invitation card mo?" Kunwaring naghanap si Maxine sa kanyang black purse at tarantang tumingin sa dalawang gwardya nang wala doon ang hinahanap. Alanganin pa siyang umiti at maarting nagsalita. "Oh my, I forgot my invitation card. I thought nilagay ko na yun sa purse ko eh. Can I still go inside? I'm sure kanina pa ako hinihintay ng mga friends ko." "Pero alam nyo rin naman po siguro na mahigpit ang patakaran dito, ma'am. Hindi po pinapapasok ang walang invitation card." "But I really do have it. Hindi ko lang talaga nadala. Please, kuya. Kanina pa ako tinatawagan ng mga friends ko. I really just need to go inside." "Sorry talaga, ma'am. Pero hindi po talaga kayo pwedeng pumasok." Pagkasabi nun ng isang gwardya, sakto namang may nangyaring kaguluhan sa labas ng entrance. Nakaagaw ng atensyon ng dalawang lalaki. "Sinabi ko na nga sa bakla, hindi ko kinain ang burger mo," mataray na sabi ni Janet. "Eh nasan na kung ganon? Tayong dalawa lang naman ang magkasama," sabi naman ni Johnny. Saglit munang pinanood ni Maxine ang eksena ng dalawang kaibigan bago natatawang pumasok na sa loob habang inaawat ng mga guards ang dalawa na halos magsabunutan na. Mga baliw talaga. Umiiling-iling na bulong niya. "Johnny, tigil nyo na yung pagpapanggap nyo. Nandito na ako sa loob," mahinang sabi ng dalaga sa kaibigan habang bahagyang inaayos ang kanyang wireless earphone sa kabilang tenga. "Alam mo na kung anong misyon mo. Tawagan mo agad kami ni Janet kapag nagkaroon ng problema. Copy?" Isa lang ang kailangan niyang gawin, ang mang-akit ng mayaman pagkatapos ay patutulugin at nanakawan. Noon pa man, trabaho na talaga nila itong tatlo. Dito sila nagkakapera at eto na rin ang nagpapakain sa kanila araw-araw. Hawak ang kupitang may lamang alak ay isa-isa niyang sinuyod ng tingin ang mga kalalakihang nandoon, naghahanap ng mabibiktima. Isang lalaki ang umagaw sa kanyang atensyon. Sa itsura nito, masasabi niyang may dugong banyaga. Gwapo, maganda ang pangangatawan at higit sa lahat ay mayaman. Mukhang makakabingwit pa yata ako ng afam ah. "Wag yan, hindi yan papatol sa'yo, girl," rinig niyang sabi ni Janet. "Bakit naman?" Kunot noong tanong ni Johnny. Hindi naman kasi exotic ang beauty ni Maxine eh. Takot sa Diyosa ang mga afam. "Pinagsasasabi mo dyan. Tumahimik na nga kayo dyan. Ang sakit niyo sa tenga eh," sabat ni Maxine. Nang medyo makalapit sa direksyon niya ang lalaki, pasimple rin siyang naglakad nang hindi tumitingin sa gawin nito. Sinadya pa niyang matapunan ito ng inuming hawak niya para mapansin siya ng binata. "Naku, sorry, hindi ko sinasadya," sabi ni Maxine habang pinupunasan ng table napkin ang nabasang suit na to. "It's okay, ako na. Konti lang naman ang nabasa." Saglit na nagdikit ang mga kamay nila nang agawin ng binatang napkin sa kamay ni Maxine. Ilang segundo rin silang nagkatinginan at agad din namang nag-iwas ng tingin sa isa't isa. "Parang ngayon lang kita nakita. Halos lahat kasi nang nandito.
Kilala ko na sa muka. May I know kung saan galing kang pamilya? Kunot noong tanong ng binata. Actually, bago lang ako dito. Kaya siguro ngayon mo lang ako nakita. Nasa States ang family ko, pati na rin ang mga business namin. That's why I decided na umuwi ng Pinas and start my own business here. I see. Ano namang business ang balak mong simulan? Hindi ko alam eh. That's why I'm here to get some ideas. Kung meron lang sanang magmamagandang loob na willing akong turuan para makapili ng magandang ideya to start a business. Ako, pwede ako. Nakangiting sabi ng binata. Hindi ko pa nga alam ang pangalan mo eh. Oh, sorry. Kian nga pala. And you are? Stella. Sa ganitong trabaho, mananatiling lihim ang kanyang pagkatao, lalo na sa kanyang mga biktima. Hindi pwedeng malaman ang totoo niyang pangalan. Nang sa ganon, hindi siya madaling mahanap ng mga ito. Ang kanyang itsura'y nakatago rin sa makapal na makeup para hindi siya mamukaan. Pagkalipas ng ilang oras, napansin niyang pumupungay na ang mata ng lalaking kanyang kausap. Napangiti siya dahil sa wakas, tumatalab na dito ang alak. Kanina pa kasi niya ito pasimpleng tinatagayan ng mas matapang na wine at nakakailang baso na rin ito. Okay ka lang? Tanong ni Maxine nang bahagyang natumba ang binata nang tumayo ito. Mukhang naparami yata ang inom ko ng wine. Sabi ni Kian nang sapo ang kanyang noo. May room ka ba dito? Ihahatid na kita. Yeah, sa 20th floor. Okay, come here. Akayin na kita. Gamit ang elevator, umakyat sila hanggang sa 20th floor at pumasok sa isa sa mga kwarto. Maingat na inihiga ni Maxine si Kian sa kama. Ngunit dahil sa laki nitong tao, pabagsak silang napahiga doon. Kaya ngayon, magkapatong na silang dalawa na naging awkward sa pakiramdam ng dalaga. Sorry, hindi ko sinasadya, sabi ni Maxine habang ang muka halos mapadikit na sa muka ng lalaki. Aalis na sana siya, ngunit laking gulat niya nang mahigpit siyang hinawakan ng lalaki sa bewang para pigilan siyang makabangon. It's okay. Mas gusto ko ang ganitong posisyon. Pero hindi natuloy ang sasabihin sana ni Maxine nang mabilis naman siyang siilin nito ng halik. Don't talk. Kanina pa talaga kita gustong halikan. Why? Because I like you. Matapos iyong sabihin ni Kian, muli niyang hinila ang mukha ng dalaga at mariing hinalikan. Mas mapusok at mas matagal. Ang plano ni Maxine, lasingin lang ito't hintaying makatulog bago niya gawin ang binabalak. Ngunit tila ba ang kanyang damdamin taliwas sa gusto ng kanyang utak dahil unti-unti na rin siyang nadadala sa mga halik nito. Ramdam niya ang init sa pagitan nilang dalawa at hangaplos nito mas lalong nagbibigay ng init sa kanyang pakiramdam. Ang kanilang mga damit nagkalat na sa sahig, maging ang earphone sa tenga ni Maxine, hindi niya na rin alam kung nasaan. Wala na rin siyang panahon para hanapin ito dahil abala siya sa mga haplos at halik ng binata. Hanggang sa namalaya na lang niyang pareho na silang hinihingal at kapwa narating ang dulo ng kaligayahan. Masakit ang katawan ni Maxine nang bumangon siya sa kamang iyon. Saglit pa niyang sinulyapan ng tulog na binata bago tuluyang tumayo at mabilis na nagbihis. Agad niyang kinapa ang lahat ng bulsa sa suot ni Kian na nagkalat sa sahig. Chinek niya ang wallet nito, ngunit puro credit cards lang ang naroon. Walang cash, kahit piso wala. Naiinis niyang itinapon ang wallet ng binata sa kama. Mabuti na lang, nakita niya ang suot nitong relo at iyon ang kanyang kinuha. Kinagat-kagat pa niya ito para masiguro kung tunay bang ginto ito o hindi. Pwede na to, malaking pera na ang katumbas na to. Sabi niya at saglit pa munang sinulyapan ng binata bago nagmamadaling umalis. Sa exit siya lumabas dahil siguradong walang gaanong nagbabantay doon at madali siyang nakalabas nang walang nakakapansin. Pagkalabas niya ay agad din niyang nakita ang kanyang mga kaibigan, di kalayuan sa entrance ng hotel na naghihintay sa kanya. Bakit ang tagal mo? Kunot ang noong tanong ni Johnny. Ang buong akala tuloy namin na nahuli ka na. Tinanggal mo ba ang earphone mo? Hindi ka sumasagot sa mga calls namin eh. Sabi naman ni Janet. Ang tagal kasing makatulog nung lalaking yon, kaya ginawan ko ng paraan para mabilis makatulog. Paano? Kunot noong tanong ni Johnny.
Tinatanong pa ba yan, kuya? Siyempre nakatulog sa alindog ni Maxine. Natatawang sabat naman ni Janet. Tumigil ka nga dyan, Janet. Nakakahiya kay Johnny. Sus, ngayon ka pa nahiya. Alam na natin ang amoy ng utot ng bawat isa. Hindi na lang umimik si Maxine dahil alam niya nga haba lang ang usapan tungkol sa nangyari. Tahimik na lang siyang umupo sa backseat at nagtakip ng mukha niya. Gusto na lang sana niyang matulog dahil sa epekto ng alak na nainom niya kanina. Ngunit sa pagpikit ng kanyang mga mata, si Kian naman ang kanyang nakikita. Kinabukasan, nagising na lang si Kian dahil sa sinag ng araw na nanggagaling sa bintana. Masakit ang kanyang ulo at pilit na inaalala ang mga nangyari kagabi. Titingin sana siya sa kanyang relo para malaman kung anong oras na. Ngunit agad siyang nagpanik nang makitang hindi niya na iyon suot. Hinanap niya iyon sa buong lugar, ngunit hindi pa rin niya ito nakita. Bigla naman niyang naalala ang babaeng nakasama kagabi at malakas ang hinala niyang ito ang tumangay ng relo niya. Agad niyang hinanap ang kanyang cellphone na ipinagpasalamat niyang naroon pa. Mabilis niyang dinayal ang number ng kanyang tauhan at iyon ay tinawagan. Halugugin ang buong hotel. I-check ang lahat ng CCTV sa loob at labas ng lugar na to. At hanapin niyo kung saan nagtungo ang babaeng kasama ko kagabi. Frustrated siyang napapikit dahil sa galit niya sa babae. Naiinis din siya sa sarili niya dahil agad siyang nagtiwala rito. That bitch, pagsisisihan mo to, Stella. Kinabukasan ay masayang ibinalita kay Maxine ng kanyang kapatid ang magandang balita tungkol sa ina niyang may sakit. Talaga? Sure ka ba dyan sa sinasabi mo? Gulat na tanong ni Maxine. Oo nga ate, merong nag-sponsor para sa pagpapagamot ni mama. Yun ang sabi sa akin ng doktor nung manggaling ako sa hospital kanina. Mabuti naman kung ganon. Siguradong matutuwa nito si mama kapag nalaman niya. Sino daw ba'y taong yun? Hindi ko nga alam ate. Ayaw sabihin ng doktor. Confidential daw kasi. Sayang, gusto ko pa namang magpasalamat ng personal. Bigla rin tuloy niyang naalala ang rilong ninakaw niya kagabi. Para sana sa ina niya ang perang mapagbebentahan ito kung sakali. Kung isasauli naman niya ito, baka hindi na siya makauwi at ipakulong na lang basta ni Kian kapag nakita siya nito dahil siguradong galit na galit ito sa kanya. Siguro itatago na lang muna niya ito. Pagkalipas ng 2 buwan, nagising na lang si Maxine dahil sa amoy ng ginigisang bawang. Dali-dali siyang tumakbo sa banyo at doon sumuka ng sumuka. Paglabas niya, nakita pa niyang nagtatakang mukha ng kanyang kapatid at inang may hawak ng sandok. Anong nangyayari sa'yo? Kunot noong tanong ng kanyang ina. Kayo po bang nagluluto, mama? Bakit ganun yung amoy? Ang baho. Ano bang mabaho sa ginisang bawang anak? Hindi ba't gustong-gusto mo nga ang amoy nun kapag nagsasangag ako ng kanin? Basta, hindi ko po gusto ang amoy. Feeling ko masusuka na naman ako. Reklamo pa niya na labis ng ikinapagtaka ng kanyang ina. Hoy Maxine, buntis ka ba? Buntis? Ako? Ano po bang pinagsasasabi niyo? Hindi ba pwedeng nausog lang? Ngunit pagkalipas lang ng ilang araw, ay paulit-ulit lang ang nangyayari kay Maxine sa tuwing makakaamoy o makakatikim siya ng mga pagkaing dati niya ng kinahiligan. Kaya naman, nagdesisyon na ang kanyang ina na siya'y ipa-check up. Dok, kamusta po? May nakita po ba kayong kakaiba sa lab test ng anak ko? Huwag po kayong mag-alala, Mrs. Healthy po ang anak niyo at ang apo ninyo. Congratulations po. Magiging lola na po kayo. Apo? Teka lang, Dok. Hindi po ba nagkakamali lang kayo? Wala pa pong asawa ang anak ko, kaya imposible ang sinasabi ninyo. Hindi po maaaring magkamali ang lab test ng anak ninyo, Mrs. Lalo na po itong ultrasound. Malinaw po sa resulta na buntis po si Maxine. Hindi lang po isa, hindi 2, kundi 3 fetus po ang nasa loob ngayon ng sinapupunan niya. 3? Dok, seryoso po ba kayo dyan? Wala po kaming lahing baboy, Dok. Paano ko iiri ang 3 bata? Singit ni Maxine sa usapan. Kung kanina'y kinakabahan siya sa maaaring sabihin ng kanyang ina, ngayon ay mas nangibabaw na ang takot dahil sa bilang ng kanyang ilalabas. 7 taon ang lumipas at heto't tahimik na namumuhay ang pamilya ni Maxine kasama ang triplets niyang mga anak. Ang kanyang dating trabaho,
Iniwan niya para magbagong buhay. At ngayon, nagtatrabaho na siya bilang sales lady sa isang butik. Anak, hindi mo ba ipapacheck up yung si Ana? Ilang araw nang inuubo. Balita ko may medical mission daw dyan sa bayan. Sadyain nyo na, wala namang bayad doon. Suhestyon ng ina ni Maxine habang nagluluto sa kusina. Sige po mama, bukas na bukas, pupuntahan po namin. Kinabukasan, maagang nagtungo si Maxine kasama ang isa sa mga triplets. Mahaba ang pila kaya kailangan pa nilang maghintay ng matagal bago matawag ang numero nila. Ilang minuto pa, lumabas na ang doktor para tawagin ang numero. Ngunit laking gulat ni Maxine nang mamukaan ito kung sino. Si Kian, na ngayon lang niya nalamang isa palang doktor. Kahit matagal na panahon nang nakalipas, hindi pa rin niya makakalimutan ang itsura nito. Anak, halika na. Umuwi na tayo. May nakalimutan pala ako sa bahay. Sabi ni Maxine habang pilit na ikinukubli ang mukha sa binata. Mama, tayo na po ang susunod na tatawagin. Hayaan mo na, doon na lang tayo sa kabilang hospital magpapacheck up. Bakit po? Narinig ko kasi sa ibang mga nakapila na hindi raw marunong manggamot yung doktor na yan eh. Ha? Bakit po siya naging doktor? Ewan ko, baka pineke lang niya yung grades niya. Pwede po ba yun? Oo, siguro. Basta, ang dami mo namang tanong anak eh. Halika na, sumunod ka na lang sa akin. Ate, kanina pa kayo tinatawag ni Doc. Lumapit na kaagad kayo at marami pa kaming nakapila dito oh. Matari na sabi ng isang babae na kasunod nila sa pila. Walang nagawa si Maxine dahil marami na ring mga nagrereklamo. Kaya't natatakot man at kinakabahan, dahan-dahan silang lumapit sa doktor. Bahala na. Matagal na panahon na yun. Siguro naman hindi niya na ako matatandaan. Naisip na lang ni Maxine. Miss Maxine Bermudez? Pagkumpirma ng binatang doktor habang nakatingin sa binabasa nitong papel. Yes po, Doc. Sumunod na lang kayo sa akin sa loob. Sa loob ng 7 taon, parang walang nagbago sa itsura nito. Mas lalo pa nga itong gumapo. Lalo na sa suot nitong puting uniform. Mas lalo tuloy itong nagmukhang malinis. Anong sakit ng pasyente? Tanong ng binata bago tumingin sa kanya. Ilang araw na pong... Wait, parang namumukaan kita. Shit, ito na nga bang sinasabi ko? Palatak niya sa isip. Baka hindi ako yon. No, hindi ako pwedeng magkamali. Ikaw ang babaeng yun. Ikaw si Stella. Doc, hindi po Stella ang pangalan ng mama ko. Maxine po. Singit sa usapan ng batang si Ana. Anak, baka nagkamali lang si Doc. Di ba, Doc? Sabi ni Maxine na sinusubukang kausapin sa mata si Kian na makisama muna sa ngayon alang-alang sa anak niya. No, hindi ako nagkakamali at ikaw yun. Walang emosyong saad naman ng binata. Napakamanhid, hindi man lang makisama. Inis na muling sabi niya sa isip. Mama, ano pong sinasabi niya? Wala. Halika na, bibili na lang tayo ng ice cream. Bawal ang ice cream sa may ubo. Mali po, ang sabi po ng lola ko, okay lang ang kumain ng ice cream kahit may ubo kung hindi naman po palagi. Tama nga si mama, baka pineki nyo lang po yung grades nyo nung nag-aaral pa po kayo. Hindi nyo po kasi alam ang bagay na yon. Ba't tong batang to? Taas ang kilay, nasita ni Kian sa bata at hinayaan na lang na makaalis ang mag-ina. Ngunit isang bagay lang ang kanyang napansin dito. Parang pamilyar sa kanyang itsura ng batang kasama ni Maxine. Parehong araw ng hapong ding yun, inutusan niyang ilan sa kanyang mga tauhan na hanapin ang tirahan ni Maxine malapit sa lugar kung saan ang kanilang medical mission. Kinagabihan pagka-uwi niya sa kanyang mansyon, agad din naman siyang nakatanggap ng balita. Kamusta ang pinapagawa ko? Seryosong tanong ni Kian habang nakaupo sa malaking sofa ng kanyang opisina. Positive, sir. Alam na namin kung saan nakatira si Maxine Bermudez. Good. Magkikita ulit tayo, Stella. And I'll make sure na hindi mo na ako matatakasan. Mahigit 1 linggo ang lumipas. Habang nag-aalmusal sina Maxine at ang pamilya niya, ay nagulat na lamang sila nang makarinig sila ng malalakas na katok sa kanilang pintuan. Agad naman iyong nilapitan ni Maxine upang silipin kung sino.
O Aling Marie, kayo po pala. Kung makakatok naman kayo, kulang na lang isirain nyo ng pintuan namin. May problema po ba? May lalaki kasing naghahanap sa'yo sa labas. Ayun, at pinagkakaguluhan na ng mga tsismosa nating kapitbahay. Ha? Sino daw po? Tsaka ano daw pong kailangan? Aba, ewan ko. Sinundo lang naman kita dito kasi may pag-grocery daw siyang ibibigay. Kaya halika na, baka maunahan pa ako Sabi nito at mahigpit na hinawakan si Maxine sa braso. Teka Aling Marie, hindi ako sasama. Baka mamaya kidnapper pala yun May kidnapper bang gwapo tsaka mayaman? Ang ganda nga ng sasakyan niya High-tech. Kusang bumubukas ang pintuan. Tsaka ang swerte mo nga kasi mukhang may ibang lahi pa yung lalaking naghahanap sa'yo. Biglang kinabahan si Maxine sa sinabi ng matanda. Mukhang may ideya na siya kung sino ang tinutukoy nito. Iisang tao lang naman ang kilala niyang mayaman at may lahing banyaga. Ngayon pa nakilala na siya nito kung sino siya. Siguradong madali na lang siya nitong makikita. Naku, maraming salamat po dito sa pag-grocery niyo, sir. Siguradong matutuwa nito ang mga apo ko. Sabi ni Aling Marie habang isa-isang chinecheck ang laman ng malaking eco bag na hawak nito. Ako nga pong dapat na magpasalamat sa inyo dahil napasaya ninyo ang araw ko. Kaharap ko na ulit ngayon ang babaeng matagal ko nang hinahanap. Nakangiting sabi ni Kian habang pasimpleng pinanlilisikan ng mata si Maxine. Bakit sir? Ano bang meron sa inyo ni Maxine? Naku Aling Marie, kayo po talaga'y napaka-chismosa nyo kahit kailan. Ang mabuti pa, umuwi na ho kayo't baka bawiin pa yung grocery ninyo. Sabat ni Maxine dahil baka mabuko pa nito ang kanyang masamang ginawa noon na siguradong pagpipiestahan na naman ang marites sa lugar nila. Ay sus, tong batang to, nagtatanong lang naman ako. Siguro may atraso ka sa mabait na binatang ito, no? Isusumbong kita sa nanay mo. Wala po akong ginawa sa kanya, no? Napaka-judgmental niyo po talaga. Palibhasa nakatanggap lang kayo ng ayuda Pabulong na sabi ni Maxine sa kanyang huling sinabi. Actually, nandito po ako para manligaw kay Maxine. Nakangiting wika ni Kian na ikinagulat naman ni Maxine dahil hindi niya inaasahang ganoon ang sasabihin nito. Maging ang mga nakikiisyoso ay nakireact na rin. Ano? Anong maniligaw ka dyan? Hoy, walang ganun no kaya umuwi ka na. Nako Maxine, tingnan mo tong batang to. Imported na bigas na ang kusang lumalapit sa'yo. Tutuka ka na lang, magpapakipot ka pa ba? Hala, maiwan ko na nga kayo. Kung bata-bata pa ako, baka sinulot ko na sa'yo yung afam mong manliligaw. Hindi ko nga po kasi siya. Tamutong si Aling Marie. Nagsasalita pa ako, aalis na kaagad. Hindi rin ako aalis dito hanggat hindi tayo nagkakausap. Biglang sabat ni Kian, tsaka siya hinawakan sa braso at kinaladkad malayo sa maraming tao. Aray! Nasasaktan ako! Sabi ni Maxine na pilit tinatanggal ang braso sa pagkakahawak ng lalaki. Ang tagal kitang hinanap at ngayong nakita na kita, sa tingin mo pakakawalan pa kita? Tiimbagang nitong sabi. Ngayon tayo mag-usap. Kanina pa nga tayo nag-uusap, di ba? Alam mo kung anong ibig kong sabihin. Nasaan ang relong ninakaw mo sa akin 7 years ago? Tumahimik ka nga dyan. Baka may makarinig sa'yo. Saway niya sa binata at pasimpleng tiningnan ng paligid. At ngayon ay nahihiya ka na sa masama mong ginawa. Mahiya pa pala dyan sa katawan mo. Saglit na natigilan si Maxine at nag-iwas ng tingin. Matagal na kasing wala sa kanya ang relong yun at hindi niya na mahanap kung saan niya nailagay. Ngunit hindi niya yun pwedeng sabihin sa binata dahil sa takot na ipahuli na lang siya nito sa mga pulis o may gawing masama sa kanya kapag nalamang nawawala ito. Hindi ako nahihiya para sa sarili ko. Natatakot ako dahil baka madamay pa sa gulo ang mga anak ko. Matapang niyang sabi. Mga anak? Nakataas ang kilay na tanong ni Kian. Ang mga tingin nito puno ng panghuhusga. So kaya ka ba nagnanakaw dahil sa mga anak mo? At ngayon naman, natatakot kang madamay sila sa gulong ikaw naman ang nagsimula? Mali ka nang inaakala. Hindi ko ninakaw ang relong yon para sa kanila. Bulyaw ni Maxine sa mahinang boses. 7 taon nang lumipas, Kian. Maraming pwedeng mangyari sa loob ng 7 taong yun. Talaga? Gaya ng ano? Ang maging profesional sa pagnanakaw? Humakbang si Kian palapit kay Maxine. Kita niyang paggalaw ng panga nito na nangangahulugan ng galit.
Sa bawat paghakbang ni Kian ay siya namang pag-atras ni Maxine. Hanggang sa wala na siyang ibang maatrasan pa, kundi ang malamig na pader na tumatama sa kanyang likod. Nasaan ang relo? Ibigay mo sa akin. At baka pag-isipan ko pang huwag kang mabulok sa kulungan. Hindi makasagot si Maxine. Paano niya sasabihing nawawala ito? Bakit hindi ka makatingin ng diretso? Dahil ba wala na sa'yo? O dahil ibinenta mo na para may pangtustus ka para sa mga anak mo? Hindi ko ibinenta yon. Pero hindi ko na rin yung maibabalik sa'yo agad. Dahil hahanapin ko pa kung saan ko na itago. Nasaan ang bahay ninyo? Tutulungan kitang maghanap. Nako, sa ibang araw na lang pwede. May pupuntahan kasi kami ngayon ng pamilya ko eh. Saan? Binabalak mo na naman bang tumakas? Hindi na ako magpapauto sa'yo. Hindi no, bakit naman ako tatakas? Tsaka hindi kita inuuto. Totoong may pupuntahan nga kami. Kung ganun, sasama ako. Kung may pupuntahan kayo, sasama ako at pagkatapos ay uuwi tayo sa inyo para hanapin ang relo ko. Ano? Hindi pwede. Masyadong maliit ang sasakyan mo para sa amin. Tsaka nakakahiya naman sa'yo. Maliit? Isang mapait na ngisi ang gumuhit sa labi ni Kian at tsaka tumingin sa marangyanyang sasakyan na nakaparada sa di kalayuan. Kakasya kayo kahit ilan pa kayo. O baka naman natatakot ka lang na malaman ko kung saan ka nakatira. Kian, parang awa mo na. Huwag ngayon. Ibibigay ko sa iyo ang address ko. O kaya magkita na lang tayo bukas. Promise, hindi ako tatakas. Saglit na tumahimik si Kian. Nag-iisip at inoobserbahan ang reaksyon ng mukha ni Maxine kung nagsasabi ba ito ng totoo. Babalik ako bukas. Subukan mo lang natakasan ulit ako. Hahanapin at hahanapin pa rin kita kahit saang lupalop ka pa magpunta. At sisiguraduhin kong pagbabayaran mo ang ginawa mo sa akin. Sabi ng binata bago tuluyang sumakay ng kanyang kotse at pinaharurot ito ng takbo. Nang makaalis ito, tsaka naman nakahinga ng maluwag si Maxine. Nanlalambot din ang kanyang tuhod dahil sa kilabot na naramdaman sa mga salitang binitiwan ng binata. Pagka-uwi sa kanila, dumiretso kaagad siya sa kanyang kwarto at hinalughog ang mga gamit niyang nakalagay sa malaking kahon. Nasaan na ba kasi yun? Bakit kasi nakalimutan ko na kung saan ko nilagay yun? Mama, ano pong hinahanap ninyo? Tanong ng isa sa kanyang triplets nang pumasok ito sa kwarto. Si Ron. Wala anak. Hindi naman importante. Sabihan mo ng mga kapatid mo na mag-ready na. Aayusin ko lang to para makaalis na tayo. Agad naman itong tumango at lumabas ng kwarto. Mamaya ko na nga lang hahanapin yun. Sabi niya habang kumakamot sa ulo. Kinahapunan ay nakatanggap si Maxine ng tawag galing sa isang unknown number. At dahil hindi naman niya ito kilala, pinindot na lamang niyang end button at saka itinuloy ang ginagawa niya. Nakailang tawag pa ito, ngunit palagi rin lang niyang pinapatayan. Medyo nainis na siya dahil sa makulit na caller, kaya sa unang pagkakataon, sinagot niya na ang tawag nito. Hello? Sino ba? Bakit mo pinapatay ang tawag ko? Galit na sabi ni Kian sa kabilang linya. Paano mo nalaman ang number ko? Hinanap ko ang medical record ng anak mo nung pumunta kayo sa medical mission nung isang araw. Ano bang kailangan mo? Tawag ka ng tawag. Di ba nga nagkaunawaan na tayo? Ang sabi ko bukas magkita tayo. Hahanapin ko pa yung antigo mong relo. Sinisiguro ko lang na hindi ka tatakas. Gusto ko lang malaman mo na kahit ano pang gawin mo, kahit saan ka pa magtungo, mahanap at mahanap kita. Gusto ko lang ring sabihin sa'yo na may hangganan ng pasensya ko. Kailangan mong ibalik sa akin ang ninakaw mo bago matapos ang medical mission ko. Or else. Oo na. Bakit ba ang kulit mo? Talian mo na lang kaya ako sa leeg no? Para hindi ka napaparanoid dyan. O kaya kung gusto mo bukas, pagdala ka na ng tent mo, magtayo ka ng tutulugan mo dito sa labas ng bahay. Total naman hindi ka makatulog dyan. Good idea. Anyway, yun lang naman ang gusto kong sabihin. Bye. Oy teka, joke lang yun oh. Ang weirdo talaga ng doktor na yun. Sambit niya habang tinitingnan ng screen ng kanyang cellphone na tila ba'y nakikita niya doon ang mukha ng lalaki. Saltek! Bano! Abnoy! Gigil pa niya rito. Kinabukasan, maagang nagising si Maxine dahil sa malakas na pagyugyug sa kanya ng kanyang anak na si Ana. Mama! Gising! Gumising na po kayo! Nandyan na po si Doc sa labas! Ha? Sinong Doc? Pupungas-pungas na tanong niya.
Nakalimutan niyo na po agad, Mama. Si Doc na magche-check up sana sa akin nung isang araw. Agad namang napabalikwas ng bangon si Maxine nang marinig ang sinabi ng anak. Kahit wala pang hilamos, agad siyang lumabas ng kwarto at kunot noong hinarap ang binata. Anong ginagawa mo dito? Ang aga-aga pa? Hindi ba pwedeng sa hapon ka na bumalik? Good morning to you too. Anong good morning to you too? Walang good morning kapag ikaw ang makikita ko pagmulat pa lang ng mata ko, no? Well, kibit balikat ng doktor. Tsaka, anong ginagawa mo dito? Ano yung itinatayo mo dyan? Tent, hindi ba suggestion mo to? Buwang ka ba? I think so. Gusto mo bang malaman kung kailan nagsimula? I started when I met Stella. Yung sexy, yung maganda, at yung kumuha ng hindi sa kanya. I didn't know na isa pala siyang magaling na scammer at swak na swak in bed. At kinurot niya ang doktor sa tagiliran. Doc, ano nga ulit ang sinasabi mo? Nandidilat na tanong ni Maxine. Forget about it. Ngingiti-ngiting sabi ng doktor. Kaya naman lumuwag ang pagkakaipit ng balat nito sa kanyang tagiliran. Anak, gulat na ang pag-entrada ng nanay ni Maxine. Bakit may nagka-camping sa harapan ng gate natin? Inay, wala po. Komedyante lang talaga yung si Doc Ian. Doc Ian? Doktor siya? Hindi halata nun, Nay. Iba na kasi ang mundo ngayon. Hiyang-hiya na bulong ni Maxine sa ina. Nay, Doc Ian po at your service. Pwede ba, Doc Ian? Huwag mong matawag-tawag na nanay ang nanay ko. Hindi kayo magkadugo. Alam ni Doc Ian na konti na lang mapipiko niya na ng higit pa sa inaasahan niya si Maxine, kaya mas lalo lang niyang nilaparan ang pagkakangiti niya. Isang paghamon ang gusto niyang ipahiwatig kay Maxine. Matagal rin niya itong hinanap at ngayong nakita niya na ang babae, hindi na siya papayag na ganun-ganun na lang ang mangyayari. Papahirapan niya ito hanggang malaman niya ang totoo. Ang lahat-lahat mula sa panluloko nito hanggang sa pag-iwan nito matapos ibigay sa kanya ang pagkababae nito. Hindi naman nasusukat ang paggalang sa patak ng dugo lang ah. Here, may dala po pala akong flowers para sa inyo and some grocery. Matamis ang pagkakangiting sabi ni Kian. Anak, hindi mo naman sinabi sa akin na may nanliligaw na pala sa'yo. Alam mo naman na hindi kita hahadlangan pagdating dyan. Lalo pa't napakagwapo nitong manliligaw mo. At doktor pa. Nanunuksong sambit naman ng kanyang ina habang naghahanda ng almusal. Nay, hindi ko manliligaw yan, no? Gusto lang talaga niyang gumanti at manginis. At umikot pa ang mga mata nito sa hangin. Tsaka mama, maghilamos ka po muna. May panis ka bang laway eh. Nakakahiya naman po kay Doc. Sabat naman ang batang si Ron. It's okay. Ngayon ko napatunayan na mas maganda ka pa pala sa umaga kapag bagong gising ka, Maxine. Sabi ni Kian na may pang-asar ng ngiti. Sinadya ko talagang hindi maghilamos at magmumog kasi impacto lang naman yung taong makakaharap ko. Anak, bakit mo naman pinagtatayo ng tent iyang si doktor? Pinagtitinginan tayo ng mga tao sa labas. At tumingin pa ito sa lalaki. Doc Kian, gusto niyo po bang magpahinga? May isang kwarto sa itaas. Maliit lang yun pero malinis. Pwede ka munang makitulog. Nanay, okay lang po ba na makipaglaro na lang ako sa mga bata kaysa sa magpahinga? Kaya lang naman ako nagdala ng tent dahil hinamon po ng anak niyo ang pagmamahal ko sa kanya. Magtayo daw po ako ng tent kung talagang gusto ko siya kaya ginawa ko naman para patunayang seryoso ko sa kanya. Sus Mariosep, buwang ka bang bata ka? Bakit mo ginawa iyon sa isang doktor? Hoy, anong sinasabi mo? Pinandilatan pa niya ng mga mata ang doktor. Ikaw, Maxina, magbago-bago ka nga ng ugali mo. Kaya walang nagtsatsaga sa iyong manligaw dahil masama ang ugali mo. O siya, ikaw ang magligpit ng tent ni Doc dyan. Nay! At tuloy-tuloy na pumasok ang matanda sa loob. Kasunod si Kian nang kitang-kitang gilagid sa pagngiti. I told you, hindi kita titigilan. Bulong pa ng binata. Pagbalik ni Maxine sa salas, nakita naman niya ang kanyang anak na babae na masamang nakatingin kay Kian. Kaya't pasimple niya itong nilapitan at binulungan. May problema ba anak? Ba't ganyan kang makatingin kay Doc? Totoo po ba yung nanliligaw siya sa'yo? Bakit? Ayaw mo ba? Ayoko po mama. Bakit naman?
Kasi pinagbawalan po niya akong mag-ice cream nung inuubo ako. Baka kapag naging asawa mo po siya, palagi na po niya akong pagbawalang mag-ice cream kapag inubo na naman ako. Ayaw mo ba siyang maging papa? Natatawang tanong ni Maxine. Ayoko po mama, kasi baka pilitin lang niya akong uminom ng gamot kaysa kumain ng ice cream. Mas gumagaling pa nga po ako sa ice cream eh. Muling natawa si Maxine sa sinabi ng anak niya. At hindi pa nagtatagal, napansin niyang papalapit sa pwesto nila ang doktor. Hindi pa man din ito lubusang nakakalapit, padabog na bumaba sa sofa ang bata. Tsaka masamang tiningnan si Kian bago nagtatatakbong pumasok sa kwarto. Anong nangyari doon? Siniraan mo ba ako sa anak mo? Aba malay ko sa inyo. Tsaka bakit naman kita sisiraan? Halika na nga. Natatawang tumayo si Maxine at nauna nang lumabas ng bahay. Naisip niya na kung malalaman lang ni Kian at ang anak niyang si Ana na mag-ama sila, siguradong palagi itong magbabangayan. Ngunit hindi niya alam kung kailangan pa ba niyang sabihin kay Kian na nagbunga ng triplets ang nangyari sa kanila nung gabing yon. Malaki ang atraso niya sa binata at natatakot siya na baka hindi magandang isipin nito kung ipakilala niya dito ang mga anak nila. Siguro hindi pa ito ang tamang panahon para doon at baka mas tamang sabihin na hindi na ito kailangan pang malaman ni Kian. Napagdesisyon na nilang sa loob na lang ng sasakyan ni Kian mag-usap para sa kaunting privacy na kanilang kailangan. Hindi kasi sila makakapag-usap ng maayos sa bahay nila dahil baka marinig pa ng ina at kapatid niya ang kanilang pinag-uusapan. Ayaw rin naman niyang lumayo kasama ito dahil wala siyang tiwala dito sa maaaring gawin nito sa kanya. So, nahanap mo na ba ang kailangan ko? Hindi pa. Hinahanap mo ba talaga? O sadyang hindi mo sineseryoso ang bagay na yun? Kunot noo at may kalakip na inis na sabi ni Kian. Napagod ako kahapon kaya nakatulog na ako kaagad. Tsaka alam mo ba kung anong oras pa lang? Ang aga-aga mo kong binubulabog. So kasalanan ko pa. Kung hindi mo sana Oo na. Ninako ko na nga. Paulit-ulit eh. Kung gusto mo babayaran ko na lang. Magkano ba yon? Hulug-hulugan ko na lang para manahimik ka. Hindi ko kailangan ng pera. Yung relo mismo ang gusto kong ibalik mo sa akin. Paano nga kung hindi ko na mahanap? Napakatagal na panahon na nun. Ganun ba talaga kaimportante sa yung relong yun? Ilang segundong natahimik si Kian. Bahagyang yumuko at saka nagbuntong hininga. Yes, importante sa akin yun. Bigay pa sa akin yun ng mami ko bago siya mawala. Mahinang sambit ni Kian. Bahagyang nagulat si Maxine sa katotohanang narinig. Hindi niya in-expect na may sentimental value palang rilong yun para sa binata. Bigla tuloy siyang nakonsensya sa ginawa niya. I'm sorry, hindi ko naman kasi alam. Hayaan mo, itataob ko ang buong bahay namin para mahanap lang yun. Nahihiyang sabi ni Maxine. Dapat lang, dahil alam mo nang mangyari sa'yo kapag hindi mo yun nakita. Nanlaki ang mata ni Maxine dahil sa biglaang pagbabago ng mood ni Kian. Kung kanina'y mukha itong nakakaawa ng banggitin ng namayapang ina. Ngayon naman, nagsusungit na naman ito. May pagka-bipolar pa yata ang isang to. Bulong niya sa kanyang sarili. May sinasabi ka ba? Wala ah. Ang sabi ko, uuwi na ako kasi hahanapin ko pa yung relo mo. Sabi ni Maxine, kalakip ang isang peking ngiti. Babalik ulit ako bukas. Na naman? Hindi ka ba busy? I am a busy person, pero kaya kong isingit ka sa oras ko kung gugustuhin ko. Di nga. Nangingiting sabi ni Maxine na animoy kinikilig sa sinabi ni Kian. Masama naman siya nitong tiningnan. Walang ibang ibig sabihin yun, Miss Bermudez. At alam mo ang dahilan kung bakit ako nagtsatsagang pumunta dito. Kaya pwede ka nang bumaba. Eto na nga bababa na, sungit. Sabi ng dalaga habang tinatanggal ang seatbelt ng kanyang upuan. Ngunit kahit na anong gawin niya, hindi niya iyon matanggal. Napansin naman ito ni Kian, kaya naiilang siyang lumapit sa dalaga para tanggalin ang pagkakakabit ng seatbelt dahilan para ang kanilang katawan bahagyang magdikit at ang kanilang mga muka iilang pulgada na lang ang lapit. Halos hindi naman makahinga si Maxine sa kanyang kinauupuan dahil natatakot siya na baka kapag may gumalaw ay magdikit ang kanilang mga labi. Aksidente namang napatingin sa kanya si Kian na lalong nagpabilis ng tibok ng kanyang puso. Ngunit ang mas ikinagulat niya, ang unti-unting paglapit ng mukha nito sa mukha niya. Tuluyan na siyang napapikit
At hindi nagtagal, naramdaman na lang niya na magkalapat na ang kanilang mga labi. Nagtagal pa yun ng ilang minuto hanggang si Kian na ang kusang bumitaw. Katulad pa rin ng dati. Hindi pa rin nagbabago ang lasa ng iyong labi. Masarap ka pa rin halikan. Napaawang na lang ang kanyang labi sa sinabi nito. Hindi niya alam kung anong ire-react niya. Ngunit ang sinabi nito, naghatid ng munting kiliti sa kanyang damdamin. Pero hindi ibig sabihin na to, absuelto ka na sa kasalanan mo. Sa loob ng 1 linggo, ay walang palya ang pagpunta ni Kian sa bahay ni na Maxine. Hanggang ngayon kasi, hindi pa rin niya nakikita ang relo ng binata. Nagawa na niyang halughugin ang buong bahay nila, ngunit sadyang hindi niya ito makita. Naiiyak na siya sa kaba dahil mamaya siguradong maghaharap na naman sila ng lalaki at hindi niya alam kung ano na ang kanyang gagawin. Isa pa'y last day na ngayon ng medical mission at hanggang ngayon na lang din ang deadline niya para hanapin ang relo. Mama, maglalaro lang po kami ni na kuya sa likod Paalam ng bunso ng kanyang triplets na si Ana. Okay, basta wag kayong lalayo. Ilang minuto lang pagkalabas ng anak niya, tsaka naman siya nakarinig ng pagbusina ng sasakyan galing sa labas ng kanilang bahay. Mariin siyang napapikit. Nang malamang dumating na nga ang taong gustuhin man niyang iwasan, hindi niya maiwasan. Marahan siyang lumabas ng kwarto. Nagpipigil ng iyak at kinakabahan nang makita niya si Kian na may dala na namang bulaklak at may matamis na ngiti. Unti-unti rin namang nawala ang mga ngiti nito nang makita siya sa ganoong ayos. What happened? Seryosong tanong ng binata. Doon na tuluyang bumagsak ang luha ni Maxine tsaka lumuhod sa harap nito. Wala doon ang kanyang ina't kapatid dahil magkasama ang mga itong namalengke, kaya sila lang mag-iinang naiwan. At sa pagkakataong yon, wala na siyang ibang inisip kundi ang takot na baka iyon ang huli nilang pagkikita ng mga anak niya. Dahil anumang oras, maaari na siyang ipakulong ng binata. Sorry, hindi ko na maisasauli ang relo mo. Kahit saan ko hanapin, hindi ko na talaga makita. Alam mong hindi yun pwedeng mawala, di ba? Alam ko, kaya humihingi ako ng sorry at pinagsisisihan kong ninakaw ko yun sa'yo. Dala lang ng pangangailangan, kaya ko yun nagawa. Nagkasakit ang mama ko't kailangan ng malaking pera para maoperahan siya. Pero hindi ko rin naman napakinabangan dahil may dumating na tulong kinabukasan. Then, bakit hindi mo nalang isinauli sa akin kung hindi mo naman pala nagamit? Dahil natakot ako, tsaka hindi ko alam kung paano isasauli sa'yo nang hindi mo ko ipinapakulong. Matagal na hindi nagsalita si Kian. Gustuhin mang tingnan ito ni Maxine, hindi niya magawa dahil natatakot siyang baka ang galit na mukha nito ang sumalubong sa kanya. Maya-maya pa, narinig niya itong nagbuntong hininga. Pakiulit niyang sinabi mo kanina. Alin doon, marami na akong nasabi. Nagtatakang tanong ni Maxine. Yung una mong sinabi. Sorry? Yan, at last. Narinig ko rin sa'yo ang salitang yan. Napakasarap pakinggan. Hindi ka nagalit? Nung una, oo. Actually, galit na galit ako. Pero nang malaman kong itinago mo ang relo ko imbis na pagkaperahan, doon ko naisip na hindi ka pala ganoon kasama. So, hindi ka na nga galit? Hindi na, kaya tumahan ka na riyan. Isa pa, material na bagay lang yun na iniwan ng mami ko. Iba pa rin ang memories na iniwan niya sa puso ko. Yun ang hindi mawawala o mananakaw nino man. Parang nabunutan ng malaking tinik sa dibdib si Maxine dahil sa mga sinabing iyon ni Kian. Ang buong akala niya, katapusan ng maliligayang araw niya. Gumaan na rin ang kanyang pakiramdam na sa wakas, mukhang pinatawad na siya ni Kian. Kaya't sa puntong iyon, labis-labis na tuwa ang nararamdaman niya. Mama! Agad na agaw ng mga bagong dating ang kanilang atensyon. Sabay pa silang lumingon sa triplets na ngayon ay marumi at puro lupa ang mga damit. Si Ana naman patakbong lumapit sa kanila habang may hawak na maliit na kahon sa mga kamay. Mama, tingnan mo tong nakita namin gintong relo. Anak, saan mo nakita to? Gulat na tanong ni Maxine nang makita ang matagal niya nang hinahanap. Sa likod po ng bahay, Mama. Nag-treasure hunting po kami doon ni Kuya Tapos, nahukay po namin to. Totoo nga po siguro yung mga pirata Mama. Tapos, nakalimutan nila to, kaya naiwan nilang nakabaon na sa lupa. Nagkatingin na naman sina Maxine at Kian at parehong natawa. Nasampal naman ng babae ang sariling noo
nang maalala kung saan niya ito itinago 7 years ago. Parang kilala ko yata kung sino ang piratang tinutukoy ninyo. Natatawang biro ni Kian habang makahulugang nakatingin kay Maxine. Pagkatapos ng ilang linggo, nagulat na lang si Maxine nang muling makita si Kian sa kanilang bahay. Mayroon din itong dalang bulaklak at mas lalo pang gumwapo sa suot nitong maong at polo shirt. Matapos nilang magkausap at magkapatawaran, ay akala niyang doon na rin natatapos ang kunwaring panliligaw nito sa kanya. Isa pa'y naisauli na rin niya dito ang relo, kaya't wala nang dahilan para muli itong bumalik. Anong ginagawa mo dito? Nakalimutan mo na agad na nililigawan kita? Ha? Eh di ba tapos na yun? Tsaka hindi ka naman totoong nanliligaw ah. Kaya nga ako bumalik para tutuhanin nilang yung panliligaw ko sa'yo. Ha? Teka, bakit? Ayaw mo yata eh. Sige, uwi na lang ako. Nakangusong sabi ni Kian at tsaka nagsimulang humakbang. Aray! Bakit mo ko binato? Kunot noong tanong pa nito nang maramdaman ng matigas na bagay na tumama sa kanyang ulo. Wala naman kasi akong sinabing ayoko. Akin na nga yung bulaklak, sabi ni Maxine tsaka inamoy ang mga bulaklak. Bahagya namang natawa si Kian sa inasta ng babae at iiling-iling na naupo sa sofa. Natatandaan mo ba nung una tayong nagkita? Sa hotel 7 years ago. I told you that I like you. Kung hindi mo lang ako pinangunahan ng galit ko sa'yo nun, malamang noon pa kita niligawan. Siguro ngayon, kasal na tayo at may sarili ng pamilya. Kaya heto, ngayon pa lang ako manliligaw. And this time is for real. Talaga? Gusto mo na ako noon pa? Oo naman. Sino ba naman ang hindi magkakagusto sa'yo? Maganda, sexy, makinis. At higit sa lahat, magaling ka sa... Aray! Bakit ka nangungurot? Yang bunganga mo kasi, baka marinig ka ng mga bata. Sabi ni Maxine na tinawanan lang ni Kian. Lumipas ang ilang buwan at naging maayos ang pakikitungo ni Maxine at Kian sa isa't isa. Ilang buwan na ring nanliligaw si Kian sa babae at sa maikling panahon na yon, unti-unti na rin nilang nakilala ang isa't isa. Naging kasundo rin ng binatang triplets na labis namang ikinatuwa ni Maxine. At sa paglipas ng mga panahong nagkasama sila, alam na nila sa kanilang mga sarili ang tunay nilang nararamdaman para sa isa't isa. Isang araw, naisipan ni Kian na yayain si Maxine at ang pamilya nito sa isang beach resort na pagmamay-ari niya dahil alam niyang matutuwa ang mga ito sa 3 araw na pag-i-stay nila doon. Wow! Tito Doc, sa inyo po ba talaga to? Ang laki at ang ganda! Puno ng paghangang tura ni Ana habang inililibot ang mga mata sa paligid. Oo naman, pinaklose ko ang buong resort for 3 days, kaya tayo lang ang tao dito. Pwede kayong mamili ng kwarto kung saan nyo gusto. Sabi naman ng binata na labis na ikinatuwa ng triplets. Kinagabihan, nauna nang magpaalam na magpahinga ang ina at kapatid ni Maxine. Ang triplets naman, maagang nakatulog dahil sa pagod sa paglalangoy at paglalaro sa tabing dagat. Kaya sina Maxine at Kian na lang ang naiwan sa labas habang nakaupo sa harap ng bonfire. Salamat nga pala sa pagdala mo sa amin dito ha, sabi ni Maxine habang nakangiti sa binata. Wala yun, nag-enjoy ka ba? Sobra. Mahabang katahimikan ang namayani pagkatapos noon. Ngunit ang kanilang mga isip may kanya-kanyang pinaplano sa mga oras na iyon. Kian? Yes? May sasabihin ako sa'yo. Huwag ka sanang mabibigla ha. Sinasagot mo na ba ako? Sira, hindi yon. Isang buntong hininga muna ang pinakawalan ni Maxine bago nagsalita. Matagal niya itong pinag-isipan at sa tingin niya, ngayon ang tamang oras para ito ay sabihin. Nung gabing may nangyari sa atin, yun ang unang beses na nagawa ko yun, kasama ang isang lalaki. I know, dahil sa bloodstains na nakita ko sa kama. Then, isang makahulugang tingin ang isinagot ni Maxine kay Kian. Nagbunga bang ginawa nating yun? Yes. You mean, sila yung triplets? Anak ko sila? Anak natin sila? Gulat na tanong ni Kian. Yes, Kian. Sila ang... Naputo lang sasabihin sana ni Maxine dahil agad na siyang niyakap ni Kian. Hindi mo alam kung gaano mo ko pinasaya, Maxine. All this time, mga anak ko na pala ang mga nakakasama at nakakalaro ko. Kaya pala pamilyar ang mga itsura nila. Kuhang-kuha nilang mukha ng mami ko. Bakit ngayon mo lang sinabi? Dahil gusto kong isurprise ka. Alam ba nila?
Hindi pa. Bukas ko pa sana balak sabihin. I think hindi na kailangan. Bakit naman? Kunot noong tanong ni Maxine. Balak sana kitang sorpresahin pero mukhang hindi lang ako ang na-surprise mo. Sabi ni Kian na ang tingin ay nasa likuran ni Maxine. Mabilis na nilingon ni Maxine ang tinitingnan ni Kian at doon nakita niya ang gulat na mukha ng kanyang ina, kapatid at ng triplets. May hawak na mga bulaklak ang mga ito at isang mahabang banner na may nakasulat na "Will you be my girlfriend?" Ngunit dahil sa mga reaksyon ng mga ito, hindi na maayos ang pagkakalatag ng banner sa ere. Mama, totoo po ba yung narinig namin? Si Tito Doc po ang papa namin? Paninigurado pa ni Ana. Oo nga daw, Ana, tama ang narinig natin. Sabat naman ng kakambal nitong si Mark. Kung ganun, hindi dapat ganito ang nakasulat sa banner, di ba po? Palitan na po natin dapat to ng "Will you marry me?" Inosenteng sabi naman ni Ron na tinawanan ng lahat. Sa tingin ko nga, so will you marry me, Maxine? Mabilis na lumipas sa mga araw, linggo at buwan. Naging masaya at tahimik ang relasyon ni Kian at Maxine. Ang relasyon ng lalaki sa triplets ay mas lalong lumalim. Halos araw-araw, magkakasama silang 5. At kung minsan, doon na rin natutulog si Kian sa bahay ni Maxine. Naging maayos ang lahat at ang kanilang kasal unti-unti na nilang pinaplano. Ngunit ang labis na saya ay sadyang may kapalit na problema. Akala nila okay na ang lahat, na ang kanilang pamilya magsisimula ng mabuo na magpapatibay pa sa relasyon ni Kian at Maxine. Hindi nila inaasahan na agad silang susubukin sa pagsubok na dala ng isang taong parehong parte ng kanilang nakaraan. Cassandra, anong ginagawa mo rito? Gulat na tanong ni Kian nang makita niya sa hospital ang babaeng matagal nang ipinagkasundo sa kanya para pakasalan. Binibisita ko lang naman ang fiancé ko. Masama ba? Malambing natura ng babae habang inaayos ang kwelyo ng kanyang puting uniform at ambang hahalikan siya. Stop, baka may makakita sa'yo. So what? May relasyon naman tayo. Wala tayong relasyon, Cassandra. Hindi ba't matagal ko nang nilinaw sa'yo ang bagay na yan? Sa tingin mo ba papayag ako, Kian? Nakalimutan mo na ba na kung hindi dahil sa daddy ko, hindi ka makakapagpatayo ng hospital sa lugar na to? Approval lang ng daddy mo ang kailangan ko dahil siya ang governor dito. Pero pera ko ang ginamit ko para maitayo tong hospital na to. Kahit 5, hindi ako humingi sa kanya, kaya wag mo kong sinusumbatan. Pero pumayag ka sa agreement ninyo na magpapakasal tayo once na itayo't nag-operate itong hospital. Kung may maipapakita ka sa aking document na pirmado ko ang kasunduang yun, papayag ako, but I'm 100% sure na walang nangyaring pirmahan between me and your father. But Kian, marami pa akong gagawin, Cassandra. Pwede ka nang umalis. Nakasimangot at padabog na umalis si Cassandra sa opisina ni Kian. Agad naman siyang nagbuntong hininga na 6 ngayon lang siya nakahinga ng maayos pag alis ng babae. Ang akala niya tapos na ang isyu na iyon sa pagitan nila ni Cassandra. Ngunit heto at muli na naman itong bumabalik para guluhin ang kanyang araw. Isang araw, habang papasok sa trabaho si Maxine, isang sasakyan ng mabilis na tumatakbo sa maliit at lubak-lubak na kalsadang kanyang tinatahak. Medyo basa pa ang kalsada noon na may mga naipong tubig sa gilid ng daan dahil sa magdamag na pag-ulan. Kaya sa takot na baka mahagip ng sasakyang yon, pinilit niyang sumiksik sa pinakagilid ng daan. Ngunit sa kamalas-malasan, natalsikan naman ng maputik na tubig baha ang kanyang suot na uniform. Nalabis niyang ikinainis sa babaeng bumaba pa ng sasakyan para lang mas lalo siyang asarin. Look at you! Mukha ka pa ring basang sisiw sa itsura mo, Maxine. At least ako maganda pa rin kahit mukhang basang sisiw. Ikaw, Cassandra, mukha ka pa ring espasol dahil sa kapal ng foundation dyan sa mukha mo. Hindi na tuloy nagmamatch sa kulay ng leeg mo. Oh well, hindi ka pa rin talaga nagbabago. Taklesa ka pa rin. Pasalamat ka't kababalik ko lang from States, kaya hindi na muna kita papatulan ngayon. Sana hindi ka na lang bumalik. Nadagdagan na naman tuloy ng kampo ni Taning ang lugar na to. Sabi niya tsaka tuluyan ng tumalikod sa babae. May mga sinasabi pa ito, ngunit hindi niya na iyon pinansin dahil sigurado siyang mas lalo lang masisira ang kanyang araw. Ang akala niya, hindi niya na makikita pa si Cassandra mula nang umalis ito papuntang ibang bansa.
Ngayong muli na namang nagkrus ang kanilang landas, naalala na naman niya tuloy kung paano sila ipinagtabuyan at maliitin ng pamilya nito noong panahong kailangan nila ng tulong. Ganoon na lamang ang galit na naramdaman niya para sa mga katulad nitong mayayaman. Kaya tuloy nagawa niyang pagnakawan ng mga ito para makaganti sa mga mapangmata at mayayabang politiko. Kinabukasan, magkasama sila ni Kian na namimili ng mga kailangan ng mga bata para sa darating na pasukan. Hindi na nila isinama ang mga ito dahil plano nilang mamasyal ng sila lang pagkatapos mamili. Magka-holding hands pa silang naglalakad habang palabas ng gusaling iyon nang masalubong nila si Cassandra na kalalabas lang sa parking area. Tingnan mo nga naman ang pagkakataon at pinagtagpo-tagpo tayong tatlo dito. Really, Kian? Ipagpapalit mo ko sa basura? Magkakilala kayo? Takang tanong ni Maxine sa lalaki. Of course! Siya lang naman ang fiancé ko na inahas mo na pala. Bakit? Dahil mayaman siya at umaasa kang maiaahon kanya sa hirap? Cassandra, stop! Galit na sigaw ni Kian. May relasyon kayo, Kian? Bakit hindi mo sinabi sa akin? Ang akala ko ba? Naguguluhang tanong ni Maxine habang kunot noong nakatingin sa lalaki. Let me explain, Maxine, pero wag dito. Umuwi na muna tayo. Ikakasal na kami, Maxine. Kaya kung ako sa'yo, ilalayo ko ang sarili ko sa taong committed na sa iba, sa mas bagay sa kanya at sa ka-level niya. Masamang tinitigan ni Maxine si Cassandra at maging si Kian. Marahas niyang binitiwan ng kamay ng lalaking nakahawak sa kamay niya at saka mabilis na naglakad palayo. Maxine, I can explain. Hahabulin pa sana ni Kian si Maxine, ngunit mabilis naman siyang hinawakan ni Cassandra sa braso para pigilan. Wag mo na nga siyang sundan. Hindi mo ba nakikita? Hindi kayo bagay. At kanino ko nababagay? Sa'yo? Hindi kita mahal kaya tantanan mo ko. Sigaw ni Kian at marahas ding inalis ang mga kamay nito sa kanyang braso. Naiwan namang naluluha at nagngingit-ngit sa galit si Cassandra na nakasunod na lang ng tingin sa papaalis na lalaki. That bitch! Akala mo ba'y maaagaw mo sa akin si Kian? Nagkakamali ka. Ipapakita ko sa'yo kung anong kayang gawin ng pera at kapangyarihan na wala ka. Hampas lupa! Pagka-uwi sa bahay nila, mas pinili ni Maxine na magkulong sa kanyang kwarto dahil ayaw niyang makita ng nanay at mga anak niya ang pag-iyak niya. Nagagalit siya at nasasaktan dahil sa kanyang nalaman. All this time, pinaniwala siya ni Kian na okay ang lahat sa kanila. Ngunit ang totoo, may itinatago pa pala ito sa kanya. Anak, nandito si Kian. Lumabas ka na riyan at gusto ka daw makausap. Pakisabi po, ayoko na siyang makita kahit kailan. Nag-away ba kayo, anak? Tanong pa ng kanyang ina, ngunit hindi na siya sumagot pa. Ang akala niya, umalis na ang lalaki dahil halos 1 oras na ang nakalipas. Nagulat na lang siya nang magbukas ang pinto ng kanyang kwarto at pumasok doon si Kian. Ano pang ginagawa mo rito? Hindi ba't sinabi kong umalis ka na? Hindi ako aalis dito hanggat hindi kita nakakausap. Para saan pa? Alam ko na ang lahat, Kian. Hindi pa lahat. Basta, niloko mo pa rin ako. Hindi kita niloko, Maxine. Alam mo yan. Kung hindi, anong sinasabi ni Cassandra na ikakasal daw kayo? Bakit hindi mo sinabi sa akin ng tungkol doon? Dahil hindi naman na mahalaga yun. Tsaka hindi naman ako pumayag sa kasalang yun. Isa pa, bakit naman ako magpapakasal sa taong hindi ko naman mahal? Hindi umimik si Maxine. Nanatili siyang tahimik at nagkubli sa ilalim ng kumot. Ngunit hindi niya mapigilang umiti dahil sa sinabi ni Kian. Alam mo namang ikaw ang mahal ko. Wala akong ibang pakakasalan kundi ikaw lang, Maxine. At saka sigurado kong gugulpihin ako ng mga anak natin kapag iniwan ko ang nanay nila. Ano bang laban ko sa tatlong yun? Sa puntong yun, mas lumapad pa ang ngiti ni Maxine sa katotohanang sinabi nito tungkol sa mga anak nila. Maya-maya pa'y nagulat na lang siya nang hatakin ni Kian ang kumot niya at saka tumabi sa kanya tsaka siya niyakap. Walang sino man ang pwedeng makapaghiwalay sa atin, okay? At hindi ko hayaang masira ang pamilya natin. Talaga? Talagang talaga. And I'm sorry kung hindi ko agad nasabi sa iyo ang tungkol kay Cassandra. Okay, apology accepted. I love you. I love you too, Doc. Ilang araw ang lumipas pagkatapos ng hindi pagkakaunawaan ng dalawa. Nagpa siya si Maxine na bisitahin si Kian sa hospital kung saan ito nagtatrabaho. Day off niya ng araw na iyon at naisip niyang ipagluto ito ng pagkain. Kakatok na sana siya sa pinto ng opisina nito
nang marinig niya na parang may kausap si Kian sa loob. Agad uminit ang kanyang ulo nang makitang si Cassandra ang kausap ng lalaki. Kaya't walang pasabi siyang pumasok doon at dire-diretsyong lumapit kay Kian at humalik sa labi. Hindi iyon tinutulan ng lalaki. Sa halip, tinugon pa nito ang halik niya. "How dare you kiss him in front of me?" Exaggerated na wika ni Cassandra. "Bakit? Bawal ko bang halikan ng mapapangasawa ko't ama ng triplets ko? May anak kayo?" Gulat na tanong pa ng babae. "Correction. Mga triplets nga di ba? Mapera ka nga, bubita ka naman," sabi ni Maxine at inirolyo ang mga mata sa ere. "Whatever. At saka nag-uusap kami ni Kian. Pwede bang lumabas ka muna? At bakit naman kita susundin? Para ipagsiksikan mo na naman ang sarili mo sa lalaking hindi ka naman mahal? Matapang ka na ngayon. Bakit? May maipagmamalaki ka na ba? Bukod sa ama ng mga anak mong si Kian? Kahit anong gawin mo, Maxine, langaw ka pa rin. Isang langaw na nakapatong na ngayon sa likod ng kalabaw." "Enough, Cassandra, pwede ba? Umalis ka na lang." "You'll regret for this, Kian. Makikita mo," sabi ni Cassandra at padabog na lumabas ng opisina. Napakasama talaga ng ugali ng babaeng yun. Simula nang naging governor ang tatay niya, akala mo na kung sinong umasta. Gigil na sabi ni Maxine pagkaalis ni Cassandra. "Don't mind her. Magsasawa rin yun," sabi naman ni Kian habang nilalantakan ng dalang pagkain ng kasintahan. "Anong lasa? Sarap ba?" "The best. Masarap ka palang magluto ng kaldereta." "Anong kaldereta? Adobo yan, no?" Kasalukuyang kinakausap ni Cassandra ang kanyang ama sa balkonahe ng kanilang bahay, habang ang huli umiinom ng mamahaling alak na galing pa sa mayamang taga-suporta nito sa politika. Walang tigil naman sa pagpatak ng luha ang dalaga, na animoy isang batang paslit na isinusumbong ang mga umaway sa kanya. "Tama bang narinig ko? Tinatanggihan na ni Dr. Nolan ang pagpapakasal sa'yo?" Tiimbagang na tanong ni Governor Hernan. "Yes, Daddy. At dahil yun sa isang hampas lupang babae. Remember Maxine Bermudez? Yung babaeng humingi sa'yo noon ng tulong pinansyal para sa nanay niyang may sakit?" "Yan, natatandaan ko siya. Hindi ko in-expect na mababa pala ang taste ni Kian pagdating sa babae." "That's why kailangan mo siyang pilitin na pakasalan ako, Dad. Hindi ako papayag na matalo lang ng kagaya ni Maxine na yun." "At paano ko naman gagawin yon, mahal kong Yunika Iha?" "Dad, you have the power. Kaya mong paikutin sa mga palad mo si Kian kung gugustuhin mo." "I see. Hayaan mo't bukas na bukas din. Kakausapin ko ang doktor na yon." "Really? Thanks, Dad." Kinabukasan nga, nagpunta sa hospital si Gov Hernan para kausapin si Kian. Para siyang isang haring naglalakad sa hallway nun, kasunod ng mga aliporis niyang taas na urin kagaya niya. Bawat taong makakasalubong ng gobernador, yumuyukot binabati siya bilang pagrespeto sa kanya. "Nasaan si Kian? Kailangan ko siyang makausap." Maotoridad na tanong nito sa isang staff na nasa information desk. "Kasalukuyan po siyang nasa operating room, Gov. Mga 2 oras pa po siya bago pwedeng makausap." "You mean paghihintayin mo ko ng 2 oras dito kasama ang ibang pasyente?" Pilit ang ngiting sabi ng gobernador. "Pwede naman po kayo sa VIP room maghintay kung..." "No! Ayokong maghintay ng ganoong katagal. Kailangan ko siyang makausap ora mismo." "Pero, Gov..." "Ihaharap niyo ba sa akin ngayon si Kian o ipasasara ko tong hospital na pinagtatrabahuhan ninyo?" Matamis ang ngiti nitong sabi. "Ipapatawag ko lang po si Dr. Kian." Tarantang sagot naman ng babaeng staff. Sa operating room, habang tahimik at seryoso ang lahat dahil sa isang surgery, bigla na lang pumasok ang isang lalaking nurse at lumapit sa pawis na si Kian. "Dok, nasa labas po si Gov. Gusto daw po kayong makausap ngayon din." "Hindi niyo ba sinabi na nasa kalagitnaan ako ngayon ng isang operasyon?" "Sinabi po namin kaso mapilit po eh. Pakisabi hintayin ako after the operation." Pero Dok, ipapasara daw po niya tong hospital kapag hindi niyo siya hinarap agad." Dahil sa narinig, wala siyang nagawa kung hindi ang magbuntong hininga at itinigil ang ginagawa niya. Sinenyasan naman niyang isa pang doktor na bahagi ng operasyon na iyon na ipagpatuloy ito kahit wala siya. Padabog pa niyang itinapon sa basurahan ng kanyang gloves na puro dugo at saka lumabas ng kwartong iyon na may inis sa kanyang dibdib. "There you are, my future son-in-law." Malakas na bati sa kanya ni Gov.
Ano bang pag-uusapan natin, Gov? Is it an urgent matter? Tungkol sa inyo ng anak ko, ni Cassandra. Kung yan lang po ang pag-uusapan natin, babalik na ako sa loob dahil mas may importante pa akong kailangang tapusin. Sabi ni Kian at akmang tatalikod na sana nang matigilan siya sa sinabi ni Gov. Mas mahalaga pa ba kesa sa kaligtasan at kapakanan ng babaeng pinakamamahal mo? At ng 3 ninyong kuting? Malapad ang ngiting sabi ni Gov. Nanakot ba kayo, Gov? Bakit? Natakot ba kita? Kung sa tingin niyo masisindak niyo ako para lang ituloy ang kasal na gusto niyo, nagkakamali kayo. Kaya kung wala na kayong ibang sasabihin, maiwan ko na kayo. Hindi na hinintay pa ni Kian na makapagsalita ang gobernador at tuluyan na siyang bumalik sa operating room. Naiwan naman doong nagingit-ngit sa galit ang gobernador na bahagyaring napahiya dahil sa tinura ng doktor. Kung sa inaakala mo'y kaya mo akong kalabanin, diyan ka nagkakamali, Kian. Hindi mo pa ako lubusang kilala. Hindi mo pa alam kung anong kaya kong gawin. Matapos ang ilang araw, habang nasa trabaho si Maxine, nakatanggap siya ng tawag mula sa kanyang kapatid, kaya agad niya iyong sinagot. Malakas na ingay at iyakan naman ang sumalubong sa kanya mula sa kabilang linya bago magsalita ang kanyang kapatid. "Hello ate, umuwi ka muna, bilisan mo," tarantang sabi ng kanyang kapatid. "Bakit? Ano bang nangyari dyan? Bakit ang ingay?" "Ate, yung bahay natin ginigiba. Wala na tayong bahay, ate." "Ha? Bakit?" "Mamaya ka na magtanong, ate. Umuwi ka na lang agad ngayon." Pagkatapos ng kanilang pag-uusap, agad na nagpaalam si Maxine para umuwi. Hindi niya na hinintay ang approval ng supervisor at nagmamadali na siyang umalis. Humahango si Maxine nang makarating sa kanila. Kaya ganun na rin lamang ang kanyang panlulumo nang makitang sira-sira at bagsak na ang pader ng kanilang bahay at nagkalat na rin ang kanilang mga gamit sa labas. Una niyang hinanap ang kanyang mga anak na sa puntong yon mga nagiiyakan habang nakayakap sa ina ni Maxine na kasalukuyang nakaupo na lang sa isa sa mga nasira nilang gamit. "Anong nangyari dito? Sinong may kagagawan dito?" Nanggigilid ang luhang tanong niya sa kanyang kapatid at ina. "Utos daw ni Gov, ate. Hindi daw kasi sa atin ang lupang kinatitirikan ng bahay natin, kaya dinimolish nila." "Eh bakit sa atin lang? Hindi lang naman tayo nakatira dito na walang titulo ah." "Hindi rin namin alam, ate. Nagtataka nga rin kami ni mama kung bakit bahay lang natin ang giniba nila." Napahilamos na lang sa mukha si Maxine dahil sa frustration na nararamdaman niya. Isang bagay lang naman ang alam niyang pwedeng maging dahilan nito. At sigurado siyang may kinalaman dito si Cassandra. Agad na tinawagan ni Maxine si Kian at kinuwento ang nangyari. Wala pang isang oras, dumating din ito kaagad at halata ang pag-aalala. Umiiyak na sinalubong naman ito ng triplets at saka sabay-sabay na yumakap sa lalaki. "Okay lang ba kayo? Wala bang nasaktan?" "Wala po, Papa. Kaso wala na po kaming bahay," sumbong ni Ana habang nagpupunas ng luha. "It's okay. Huwag na kayong umiyak. Doon na lang kayo tumira sa bahay ko. Maluwag naman doon at siguradong kasyang-kasya tayong lahat." "Talaga po, Papa?" Natutuwang sabi ng mga bata na tinanguan naman ni Kian. "Sigurado ka ba, Kian? Hindi ba parang nakakahiya naman kung makikisiksik pa kami doon?" Turan ni Maxine. "It's okay. Dapat nga matagal na kayong dinala doon dahil magiging isang pamilya na rin tayo. Tsaka isa pa, mas sure akong safety kayo doon." "Salamat kung ganun, iho. Hayaan mo taalagaan namin ang bahay mo habang nandoon kami." Wika naman ng ina ni Maxine. Matapos ang ilang araw, pinaimbestigahan ni Kian si Gov at makalipas nga ang isang linggo, ay nasa kamay na nila ngayon ang ebidensya ng mga katiwaliang ginawa nito habang nakaupo sa pwesto. Matapang niyang isinuwalat isa-isa ang mga ito sa publiko. Kaya't sa tulong na rin ng ilang politikong tapat sa serbisyo, napatalsik sa pwesto't nakasuhan ng patong-patong na kaso ang dating gobernador. Labis naman ang galit na nararamdaman ngayon ni Maxine dahil sa nangyari sa kanyang ama, na siyang sinisisi niya ngayon kay Maxine. "Ikaw ang dahilan kung bakit nakulong ang daddy ko. Kung hindi ka lang sana nang himasok sa buhay namin at kung hindi mo lang sana inagaw sa akin si Kian, hindi sana siya makukulong. Huwag ako ang sisihin mo, Cassandra. Dahil sadyang masamang tao ang ama mo. Isang kurap na walang ibang ginawa kundi gipitin at pagnakawan ng mahihirap para lang yumaman. Karma na yan sa inyo.
Dahil kung hindi kayo naging ganid sa kapangyarihan, malamang malaya pa sana ang ama mo at patuloy na nanunungkulan. Ang kapal ng mukha mo! Dapat ka lang talagang ipahiya sa harap ng maraming tao dahil dyan na sa ugali mo. At ako pa talaga, Cassandra? Hindi ba't mas kahiya-hiya ang ugali ninyong nakakayang maliitin at itaboy ang mga taong humihingi lang naman sa inyo ng tulong? Tapos ano? Pandidirihan nyo pa't ipapahiya sa marami? Aba, masyado naman yatang pinalaki ng pera at kapangyarihan ng mga ulo ninyo. Hindi pa tayo tapos. Makikita nyo, hinding-hindi kayo magiging masaya. Baliw. Mahinang sabi ni Maxine. Hayaan na natin siya. Umuwi na tayo dahil marami pa tayong aayusing plano. Sabi ni Kian na nakuha pang ipulupot ang isang braso sa kanyang bewang. Plano? Para saan? Sa kasal natin. Saan mo ba gustong ikasal? Kahit saan. Basta garden wedding. Okay lang ba? Sure. Basta ang reception ay sa hotel kung saan tayo unang nagkita. Ha? Bakit naman dun? Dahil may memories na tayong nabuo dun. Gusto ko lang balikan. Isa pa, doon tayo nakabuo ng triplets. Malay mo, makabuo ulit tayo ng isa pang triplets o kaya quadruplets naman. Anong akala mo sa akin? Baboy? Pinakamagandang baboy na nakilala ko. Natatawang sabi ni Kian at saka ginawaran ng matamis na halik si Maxine sa labi. Lumipas ang ilang buwan, tuluyan nang naikasal sina Kian at Maxine. Masayang-masaya naman ang triplets dahil sa wakas, kumpleto na ang kanilang pamilya. Samantala, ang mga ari-arian at mga negosyong ipinatayo ng pamilya ng dating gobernador, binawit na punta sa kaban ng bayan bilang kabayaran sa mga katiwaliang ginawa nito. Dahil dito, tuluyan nang naghirap ang pamilya ni Cassandra at ngayon nakatira na lang sa isang maliit na apartment kasama ang mga ipis at daga na dati kanyang pinandidirihan. At dito na po nagtatapos ang kwento ni Kian at ni Maxine. Maraming salamat. Muli ako po si Miss Bibi.